So, hello everyone! Welcome on this video. I'm Vita Crystal Joy, and we will tackle the 4 components of refrigeration cycle, a step-by-step process on how your air conditioning or refrigerator make cold and release heat. So, bago tayo pumunta dun sa 4 components ng cycle of refrigeration, explain ko muna kung ano yung low pressure, high pressure, vapor, and liquid. In this left side, we have the low pressure, and the right side, we have the high pressure. And in this upper, we have the vapor, and the lower is we have the liquid. So, para hindi kayo maguluhan, pwede nating lagyan ng cross line ang board. May whiteboard ako dito para mas madali natin maintindihan. For example, isipin natin na yung drawing nito is nandito. First is yung compressor. And next is yung evaporator. And next is yung condenser. And last is yung expansion valve. Dito pwede tayong mag-cross line. Yan, ganyan. Para mas maintindihan natin. Dito sa right side is, lahat ng nandito sa right side is low pressure. Lahat ng umiikot dyan at dumadaan sa mga coils ng coils is low pressure. At dito naman sa right side, lahat ng dumadaan na coils dito is high pressure. At dito naman sa taas vapor, at dito sa ilalim is liquid. Hindi pwedeng mapunta yung liquid sa upper kasi hindi tumatanggap ng liquid ang isang compressor. Ang only sinasunction lang nito is vapor. Pag pumunta ang liquid dito sa vapor at ang liquid ay napunta sa compressor, pwede yung compressor natin is masira. Ganon yung hati ng low pressure, high pressure, vapor, and liquid. So, first, we have the compressor. Ano nga ba ang work ng isang compressor? Ang compressor is, ini-increase niya yung refrigerant at by increasing the refrigerant, it can travel through the cycle. Ang isang compressor is para siyang heart ng isang system. Pag hindi gumana ang compressor, hindi gagana ang buong cycle. So, para sa tao, pag wala yung heart ng isang tao, di ba, hindi siya mabubuhay. Ganon dito sa refrigeration cycle. Kung sira ang compressor, hindi gagana yung 4 components. So, ano nga ba ang compressor? Compressor is pinapump niya sa loob yung low pressure, low temperature vapor at ilalabas niya is high pressure, high temperature vapor. Bakit low pressure, low temperature vapor dito is kasi nandito pa rin siya sa side na to at vapor kasi nasa taas pa rin siya. So, ang low pressure, low temperature vapor na to is pupunta sa coil paloob dito sa compressor at ipapump ng compressor yung nakuha niya dito at ilalabas niya naman ay high pressure, high temperature vapor. Bakit high pressure na siya? Kasi nandito na tayo dito sa side na to at vapor pa rin siya kasi nasa taas pa rin tayo. At itong high pressure na to is papunta dito sa condenser. Itong dumadaan dito is mainit na hangin or mainit na refrigerant. Pababa dito sa condenser, magiging high pressure, low temperature, liquid na siya. Kasi liquid nasa baba na siya. At high pressure kasi nandito pa rin siya sa side na to. So, habang nagte-travel dito sa mga coils ng condenser, may fan tayo dito na umiikot. At ilalabas niya yung excess heat na galing dun sa nilabas ng compressor. Sa window type na aircon, sa likod ng isang aircon, may nilalabas na heat doon. At yun yung condenser, sa part ng condenser doon. At yun yung nilalabas na init sa likod ng isang window type. And after that, after sa condenser, pupunta na siya sa expansion valve. And in this, ang work ng isang expansion valve is ito yung nagre-regulate ng temperature na gusto ng isang or gusto mo na ilabas ng aircon.
For example, sa remote control. Ito, gusto mong lamig is 15. I-set mo lang ng 50 at yung expansion bulb is masisense niya na yung remote at yung may bilog dito na naglalabas lang kung ano yung temperature na nakaset dun sa remote control. Then, after na maset yung temperature na gusto mo is lalabas na yan na low pressure, low temperature liquid. Nandito na tayo sa side na to, lumabas na siya dito, kaya naging low pressure na siya. At liquid pa rin siya kasi nasa ibaba pa rin siya. At habang ita-travel yan, papunta na sa evaporator. Hati din, sa part ng evaporator, hati din yan. Hati sa gitna. Sa taas is nagsasunk ng hangin at sa ilalim is nagre-release ng hangin. Papunta na dito, mag-i-stop na yung liquid dito, pataas na siya sa coil at magiging vapor na siya. Dito naman is yung side na to, ito na yung nasa indoor ng isang kwarto. Ito na yung sa window type, for example, sa window type, ito na yung nasa loob ng kwarto mo. Ito yung naglalabas ng hangin na malamig. And dito naman sa taas ng aircon natin is mihigop siya ng excess init na gagaling sa hilingan natin. For example, ganun. Or yung pagbukas ng pinto, may init na bumapasok. At yun sa taas na to is kinukuha niya or hinihigop niya yung init na yun. And pwede din yung mga pagkain, yung mga amoy ng isang pagkain, hinihigop din dito sa taas na yun para mawala yung amoy na sa isang room. Then after that, after niyang masuction yung init na nanggagaling dun sa room, lalabas na siya na low pressure, low temperature vapor. Then, kung matatanong nyo kung, for example, overnight, walang nagbubukas na lang ng pinto. So, ano yung isasunk sa taas? Pag nararamdaman ng sensor dito sa taas na wala na siyang kukuha na init or nakukuha na low pressure na hangin or yung hangin na may init, yung aircon is kusa na siyang maglo-low, kusa na siyang bababa sa temperature niya at hindi na siya kusa nang bababa yung temperature ng isang aircon. Kasi sa isang window type, pag bagong bukas yung isang window type, maingay siya. At yun yung magiging tunog ng bagong bukas na isang window type. At ganito naman siya pag overnight na walang pumapasok sa isang kwarto, naka-close lahat ng window, walang pumapasok or nahihigop na hangin yung sa taas, ganito naman yung magiging tunog niya. At pagkatapos doon, aakyat na sa compressor, babalik na sa compressor, at ganun lang yung cycle ng isang refrigeration cycle. Pagkatapos niya masuction yung low pressure, low temperature vapor, pupunta na sa compressor, ilalabas na compressor is high temperature, high pressure vapor, pababa na sa condenser. Ang condenser ay maglalabas ng high pressure, low temperature liquid at papunta expansion bulb. Ang ilalabas ng expansion bulb is low pressure, low temperature liquid at papunta na sa evaporator. Ang ilalabas ng evaporator, low pressure, low temperature vapor. At ganun lang yung cycle ng isang refrigeration cycle.